Ang mensahe nga po na ihahatid ko sa inyo ngayong hapon ay mula sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng aklat ni Juan. At tayo ngayong hapon ay matatapos na sa unang kabanata, simula sa talatang 35 hanggang sa katapusan, talatang 51. John 1:35 to 51. Kaya niyo pong basahin ko sa inyo ang salin sa Tagalog. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Nang sumunod na araw, naroon mulit nakatayo si Juan, kasama ng dalawa sa mga tagasunod niya. Minasdan niya si Jesus habang naglalakad ito at sinabing, "Narito ang kordero ng Diyos." Nadinig siya ng dalawang tagasunod niya nang sabihin niya ito, kaya sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nakita niya silang sumusunod. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Ano ang hinahanap ninyo?" At sinabi nila, "Rabi, saan po kayo nakatira?" Ang kahulugan ng Rabi ay guro. Sinabi niya sa kanila, "Hali kayo nang makita ninyo." Sumama nga sila at nakita kung saan siya nakatira, at nanatili silang kasama niya ng araw na iyon. Ang oras noon ay 10:00. Isa sa dalawang nakadinig sa sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang si Simon at sinabi niya sa kanya, "Natagpuan na namin ang Mesiyas, na kung isalin ay Kristo." Siya ay dinala niya kay Jesus. Tumingin si Jesus sa kanya at sinabi, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang itatawag na sa iyo ay Cephas, na kung isasalin ay Pedro." Kinabukasan nagpasya si Jesus na magpunta sa Galilea. Doon ay natagpuan niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida na siya ring lungsod ni Andres at Pedro. Natagpuan ni Felipe si Nathanael at sinabi sa kanya, "Natagpuan na namin siya na tinutukoy ni Moises sa kautusan, na siya ring isinulat ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Sinabi ni Nathanael sa kanya, "May mabuting bagay ba na maaaring manggaling sa Nazaret?" Sinabi ni Felipe sa kanya, "Halika at tingnan mo." Nakita ni Jesus si Nathanael na lumalapit, kung kaya't siya ay nagsalita ng tungkol sa kanya. "Narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang pandaraya." Sinabi ni Nathanael sa kanya, "Paano po ninyo ako nakilala?" Sinagot siya ni Jesus, "Bago ka tawagin ni Felipe, nakita kita habang nasa ilalim ng puno ng igos." Sinagot siya ni Nathanael at sinabi, "Rabi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Naniniwala ka ba dahil sinabi ko sa iyo na nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Mga dakilang bagay na higit pa sa mga ito ang makikita mo." At sinabi pa niya sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa anak ng tao." Ito po ang salita ng Diyos. Hilingin po natin sandali ang pagpapala ng Diyos para sa ating pakikinig ng pangangaral. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, sa oras nga ito kami nga ay naghahangad na muli makapakinig mula sa inyong salita ng paglalathala ng inyong mabuting balita upang kami ay mapalakas sa aming pananampalataya, mapaliwanagan muli ng inyong biyaya sa amin na mga makasalanan, at nang sa gayon ito'y magbigay sa amin ng kaligayahan, ng pasasalamat, at sa mga darating na araw ay mamuhay kaming nagpupuri sa iyong pangalan. Nalalaman nga namin, Panginoon, na anumang
abot ng aming galing at talino, ay hindi namin mabubuksan sa aming sariling lakas ang inyong karunungan. Kaya sa oras na ito ay hinihiling namin ang tulong ng inyong banal na Espiritu na ikaw nawa ang kumilos sa amin, sa aming pakikinig, na buksan nyo ang aming mga puso, magkaroon kami ng pananampalataya na tanggapin ito at makita ang liwanag ng kaluwalhatian ng inyong biyaya sa mukha ni Hesukristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon nga na nalalapit ang ating anibersaryo, isa sa mga madalas nating ginagawa nitong mga nakaraang taon ay nagkakaroon ng pag-aalaala ng mga simulain ng iglesia. May inaalala natin kung paano napunta ang iglesia sa ganitong katayuan niya ngayon, ano ang kanyang pinagsimulan, ano ang mga pinagdaanan para tayo ay makarating sa ganitong kalagayan. At ang ganitong pag-aalaala ay inaasahan natin na makapag-inspire sa atin, makita din natin ng mas malinaw at mapaalala sa atin kung ano ang mga dapat na ipagpasalamat natin sa Diyos na siyang nagdala sa atin sa lahat ng mga taon na tayo ay kanyang pinagpala. Dito sa salaysay ni Juan, simula talatang 35 hanggang sa katapusan ng kabanata, nakita natin na kanyang inaalala ang simula kung paano naging disipulo ang ilan sa mga apostol. Kadalasan, ang mga mas gusto sigurong marinig ng mga taong kwento ay kung paano naging apostol ang mga disipulo. Paano nangyari na itong mga nagsimula na hindi naman kamangha-mangha ay lumago na naging katulad ng mga siguro sa panahon ng pagkakasulat ni Juan na tinitingala nila at ginagalang nila ng mga tagapanguna sa iglesia. Ngunit ang nais ni Juan dito sa kanyang pagsasalaysay ay ang baligtad. Ipakita kung paano naging disipulo ang mga apostol. Gusto niyang ipakita na itong kanilang mga kinikilala, sigurong mga ginagalang na may katayuan na sa iglesia, gusto nilang ipakita na ang lahat ng kanilang pinagsimulan ay mula lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya bagamat ang salaysay na ito sa unang tingin ay isa lamang tila payak na pagsasalaysay ng mga sunod-sunod na pangyayari kung paano tinawag ni Jesus ang kanyang mga unang alagad, tulad nga ng sinasabi ni Pablo, ang lahat ng salita ng Diyos ay inihinga ng Diyos at ito ay kapaki-pakinabang na tayo ay dalhin sa lahat ng katuwiran. Ang salita ng Diyos ay buhay at ito'y may kapangyarihan na magbigay sa atin ng pananampalataya na magligtas mula sa kamatayan. At sinabi nga mismo ni Juan sa dulo ng kanyang aklat na ang kanyang layunin sa pagsasalaysay ng lahat ng kanyang mga isinulat sa aklat na ito ay upang kayo ay maniwala na si Kristo ay ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya kayo ay maliligtas. Kaya kung ating mas susuriin ang salaysay na ito, hindi lamang ito pagtatala ng sunod-sunod na pangyayari kung paanong tinawag ang 5 sa unang mga alagad ni Jesus, kundi isa itong pagpapakita ng biyaya ng Diyos. Isa itong pagbubukas at pagpapakilala ni Juan kay Kristo at pinapakita sa mga pangyayaring ito ang biyaya ng Diyos sa mga makasalanan, na ang Diyos na nagliligtas ng mga makasalanan ay ganitong kumilos sa buhay ng mga unang disipulo at sa ganitong pagsasalaysay niya ay nailalarawan niya sa atin kung paano kumilos ng Diyos para siya ay magligtas ng mga makasalanan. At gayon nga din sa atin, habang ito'y ating ngayong pagninilay-nilayan, ay ating makita kung paanong nasasalamin dito ang ating sariling experience kung paano tayo naligtas. Na makita natin dito ang biyaya ng Diyos na siyang kumilos para tayo ay iligtas mula sa ating kasalanan at nawa nga ito'y muling hindi lamang mag-inspire sa atin, kundi magpaalala sa atin ng anong pagkakautang natin sa Diyos sa bigay niyang napakalaking pagpapala at kaya tayo ay magalak na magbibigay ng pasasalamat
at papuri sa kanyang pangalan. Ito ngang salaysay na ito ay hindi lamang ang pagkakatawag sa mga disipulo o para bang isa lamang kwento ng pag-recruit ni Jesus ng kanyang mga disciples, kundi ito'y pagpapakita ng yaman ng biyaya ng Diyos para sa mga makasalanan. Pinapakita nito ang biyaya ng Diyos sa mukha ni Jesucristo upang ang lahat ng mga makapakinig ay magkaroon ng pananampalataya at maligtas. Sinimulan ni Juan ang kanyang salaysay na sa 35 sinabi, ng sumunod na araw, naroon mulit nakatayo si Juan kasama ng dalawa sa mga tagasunod niya. At ang madalas na mga pinapansin ng mga pag-aaral dito ay kung paanong si Juan ay isang masigasig na tagapangaral. At nandoon daw siya muli. Nung sumunod lamang na araw, nangangaral siya ulit. Siya'y porsigido sa kanyang pangangaral. At dito ang kinukuhang aral kadalasan ay na gayahin natin ang kanyang halimbawa sa pagiging masigasig sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ngunit ang isang mas malalim na pinapadating sa atin dito ay ito ngang lahat ng pangyayaring ito ay pagpapakita kung paano kumilos ang Diyos sa pagliligtas ng mga makasalanan. At dito sa unang bahagi, ang naipapakita sa atin ay hindi lamang ang sigasig ni Juan, kundi kung paanong ang Diyos ang siyang naunang kumilos para magligtas sa mga makasalanan. Ang nangyari, sinabi sa 36, si Jesus daw ay naglalakad. Si Jesus habang naglalakad ay nakita ni John the Baptist. At minsan sa mga malilikot na espekulasyon ng mga scholar ay tinatanong nila, saan kaya siya papunta? At ano kayang inisip ni Jesus, ba't siya dumaan doon? Siya ba ay dumaan doon para tawagin siya ni John the Baptist? Yung iba naman ay mas simple, na sinasabi na malamang pauwi lang siya kung saan man siya galing dahil sasabihin nga mamaya na hapon na. Kaya siya'y papauwi lamang at siya'y napadaan doon. Ngunit siguro kung totoo man yun, maaaring totoo na yun ang kanyang mga ginawa, baka may binili, bumalik, hindi natin alam kung ano ang ginagawa ni Jesus noong eksaktong panahon na yon. Pero kung titignan natin ito mula sa perspektibo ng pagsasalaysay ni Juan, saan nanggaling si Jesus? Hindi sa galing ba siya sa tindahan o galing ba siya sa bahay, kundi ang sinabi sa atin ni Juan, galing siya sa langit. Siya'y nagmula sa langit nung una pa lamang, He was the eternal Word. At siya'y galing sa langit at siya ngayon ay naglalakad kasama ng mga makasalanan. Kaya dito pa lamang nakikita natin ang paunang pagkilos ng Diyos para sa pagliligtas ng mga makasalanan. Naglalakad na si Jesus kasama ng mundo dahil sa kanyang misyon na magligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At yun nga yung kamangha-mangha na saan siya galing? Galing siya sa langit at ang kanyang patutunguhan ay ang kanyang kamatayan. Kaya nga ang pangangaral ni John the Baptist tungkol sa kanya, narito ang kordero ng Diyos. Yun mismo ang kanyang identification, ang kanyang misyon ay yung maging alay para sa kasalanan. At ito ang nakikita natin sa simula pa lamang ng pagsasalaysay ni Juan, na ang naunang kumilos para sa pagliligtas ng mga makasalanan ay ang Diyos. Isinugo niya ang kanyang anak at ang anak mismo ay bumaba, nagkatawang tao, lumakad kasama ng mga makasalanan upang akuin ang hinihiling ng batas, na ito'y ibigay ang pagsunod na hinihiling ng batas at muli akuin ang parusa para sa kasalanan. At siya nga ang mamamatay na kordero ng Diyos para mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. At kaya doon din natin mauunawaan kung ano ang mas kahulugan ni Juan sa salaysay nito. Tulad nga ng sinabi niya sa una, si Juan ay sinugo ng Diyos. At yun ang dapat nating makita sa kanya. Bakit nandito si Juan? At ang aral na makukuha natin sa kanya ay hindi yung kanyang pagkamasigasig at gayahin natin siya, kundi makilala natin ang taong ito ay sinugo ng Diyos mula sa biyaya ng Diyos na gustong
ilahad sa atin ang daan ng pagliligtas. Ipinarating niya at nagsugo siya ng maraming mga tagapangaral para siguraduhin ang kanyang mga hinirang ay matawag tungo sa kanilang pananampalataya. Kaya ito ang makita natin tungkol kay John the Baptist ay yun ang pagpapakilala sa kanya ni Juan na there was a man sent from God. He was sent to testify about the light. At ito nga ang kanyang ginagawa ngayon dahil ito ang layunin ng Diyos para sa kanya. Kaya tingnan natin dito sa talatang 35 hanggang 37, ang nais pinapakita sa atin dito ay kung paanong tulad ng sa pagliligtas sa ating lahat, ang Diyos ang nauunang kumilos, siya ang nauunang umibig. Si Spurgeon ay nagsabi na sa kanya daw pag-unawa kung paanong ang Diyos nga dapat ang siya lamang maluwalhati sa kanyang kaligtasan, ay kahit daw na pag-isipan mo lamang, paano ba ako naligtas? At sinabi niya, siguro ang pwede mong isagot, ako'y nanalangin. Ba't ako nanalangin? Kasi nabasa ko siguro sa Biblia. Ba't ako nagbabasa sa Biblia? Kung titignan ko ang lahat ng ito, ay ito'y nagmula sa pagkilos ng Diyos na maidala sa akin ang kanyang salita. Paano nagkaroon ng salita? Sapagkat kanyang kinasangkapan ang mga makasalanang tao sa kasaysayan at sa pamamagitan ng banal na espiritu ay inihayag sa kanila ang kapahayagan ng biyaya ng Diyos upang maibahagi ang salita na nakapagliligtas. Kaya makikita kahit sa ganun pa lamang na sundan mo lamang ang kasaysayan ng iyong sariling pagliligtas sa pamamagitan ng iyong sariling pagninilay-nilay, maaari kang makarating sa katotohanan na ang simulain ng lahat ng pagliligtas ay ang Diyos lamang. Ganun nga din sa atin, kung titingnan din natin ang ating mga sariling conversion, babalik din tayo doon. Kung tayo man ay sumampalataya, siguro iniisip natin na yun yung ginawa natin dahil umattend tayo sa church, o tayo yung pumili na ito ang sikapin at hanapin ng mga mangangaral, kundi kung titingnan natin ay sa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito, ang naunang kumilos ay ang Diyos at dapat na ipagpasalamat sa Kanya at ikilalanin na Siya ang pinagmulan ng biyaya na nagligtas sa atin. Pero maaaring ito sa ating palagay ay para bang spiritualizing o parang dinadramatize lamang yung napaka-ordinaryong pangyayari. Marami, ako din, ay nakakilala sa Panginoon in a very boring way. Ako ay pinanganak sa isang pamilya na bata pa lamang ay nagbabasa na kaming Biblia. Ganun lamang. At walang dramatic story na nangyari. Kaya hindi ko din alam kung kailan exactly ako nagkaroon ng pagbabago. Hindi ko makita, wala akong naaalala na panahon na hindi ako naniniwalang may Diyos. So, buong buhay ko sa pagkakaalam ko ay may Diyos. Ang tanging paraan ng kaligtasan ay si Jesucristo. Eventually, nakilala ko itong ipahayag at ako'y nagbabautismo. So, kung dadramatize pa natin yun para lamang magkaroon tayo ng interpretation na sabihin natin, oo nga, sa Diyos ang luwalhati ng aking kaligtasan, baka para bang pinipilit pa natin. Pero kung titingnan lamang natin na even in an objective point of view, tayo ngayon na nandito sa panahon na ito ay naligtas bago pa tayo magkaroon ng pag-unawa, ay kumilos na ang Diyos na tayo ay iligtas. At ang nauna pa nga dahil objectively, historically, 2,000 taon na nakakaraan nung namatay si Jesucristo sa krus. At mismong si Jesus ang nagsabi na nung inalay niya ang kanyang buhay, nakikilala niya ang kanyang mga tupa na kumpara kanino niya inalay ang kanyang buhay. I know my own, I lay down my life for them. At doon pa lamang ay kung titingnan natin historically, theologically, ay nauna talaga ang Diyos na ibigin tayo. Kaya nga tulad na sinasabi ni
Pablo na God shows His love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Kaya nga, nakikita natin na dito sa salaysay na ito, na kung paanong tinawag ang mga disipulo, ay ganun din, ganito isinalaysay ni Juan ang pagkakatawag dun sa mga unang disipulo. Ang unang niyang inilagay ay yung frame na itong lahat ng pangyayaring ito ay naunang kumilos ang Diyos, na isugo si Jesus, isugo si Juan para tawagin ang mga sasampalataya sa Kanya. At doon nga na makikita natin simula talatang 37 ay dito makikita na natin yung mas malaking bahagi ng salaysay na iisa-isahin yung 5 sa unang disipulo ni Jesus, kung paano sila nagkaroon ng pananampalataya, paano sila nagsimula na sumunod sa Panginoong Jesus. At kung titingnan natin, tulad din ng sa kaligtasan na ang Diyos ang nauna, ang mga taong naliligtas ay tinatanggap lamang ang pahayag. Wala silang iniaambag, wala silang iniaalok sa Diyos, wala silang ipinambabayad, wala silang dinadalang kahit ano kay Jesus bilang kapalit ng kanilang tatanggapin, kundi ang lahat, maging dito ang mga disipulo, ay ipinapakitang tinanggap lamang ang kaligtasan na dala ni Jesus. At itong ang pagkakasalaysay ni Juan ay talagang mukhang inalis niya ang madami sa mga detalye at gusto niya sigurong ibigyang diin na ang mga disipulo ay walang iniambag sa kanilang pagsunod kay Jesus. Ang una niyang isinalaysay ay yung dalawa, binanggit lamang niya nung una na may 2 disipulo, at malalaman natin mamaya na yung isa ay si Andres at yung isa ay hindi papangalanan. Sa paniniwala ng marami ay malamang si Juan yun, ang tinutukoy na siya mismo. Makikita natin sa paglaon pa ng ating pag-aaral dito sa aklat ni Juan na madalas niyang gawin na meron siyang disipulong hindi papangalanan until the end ay sasabihin niya na ang tinutukoy niya ay yung kanyang sarili. So, maaari na ang tinutukoy dito na nakatayo na originally ay mga disipulo ni John the Baptist ay si Andres at si Juan. Pero hindi mahalaga ang part na yon na kung kilalanin kung sino siya, kundi ang ayon sa salaysay ni Juan, ang gusto niyang iparating sa atin ay kung paanong nagsimula silang sumunod sa Panginoon dahil lamang narinig nila ang pangaral ni John the Baptist. Sinabi ni John the Baptist na narito ang kordero ng Diyos, at ang sinabi tungkol sa kanila, narinig siya ng 2 tagusunod niya nang sabihin niya ito, kaya sumunod sila kay Jesus. At ganun lamang ang napakapayak na nangyari para sila ay sumunod kay Jesus. Narinig nila yung pangangaral, kaya sila ay sumunod. Ito nga yung sinasabing faith comes by hearing, at sa kanilang pakikinig, sumunod na sila. Maganda na sinimulan pa ni Juan na sila nakatayo lamang. Ay nakatayo lamang sila doon. Meron silang narinig na nagsasalitang iba habang naglalakad si Jesus, at doon na nangyari na sila ay naligtas. At nakikita natin yung illustrate kung paanong wala silang ginagawa ay sila'y nadala ngayon na makilala ang kordero ng Diyos na siyang mag-aalis ng kanilang kasalanan. Siguro ay maaaring sabihin, pero hindi ba sila ay mukhang masigasig sa relihiyon? Kaya nga sumusunod sila kay John the Baptist. At nung sinabi sa kanila na ito ang kordero ng Diyos, ay may mga sigurong iba na narinig din naman yun, pero hindi sila sumunod. Hindi ba dapat bigyan natin ng credit itong dalawa na sila ay nagpasya na sumunod at yung iba hindi? At maliban doon, maliban nga sa sila'y na nakarinig, sila ay sumunod. Hindi ba yun isang bagay na dapat nating bigyang credit sa ginawa nitong 2 disipulo? Pero kung tignan nga natin, ay apparently, maging sa kanilang pagsunod, hindi sila makalapit kay Jesus. Ang nangyari pa sa kanilang pagsunod ay siguro na nahihiya sila o kung ano man, hindi man lang sinabi,
ay, excuse me po, sabi, ikaw daw yung kordero ng Diyos. Ay mukhang naghintay pa sila o talagang bumuntot lamang sila from afar at ang kinailangan pa ay lumingon si Jesus. Lumingon si Jesus para sila ay lapitan. Dahil mismo ang kanilang paglapit ay hindi sapat, hindi nagdala sa kanila mismo patungo kay Jesus, kundi si Jesus ang kinailangang lumapit sa kanila para sila ay tawagin. Tinanong sila, ano ang hinahanap ninyo? At ang kanilang sinabi lamang, Rabi, saan po kayo nakatira? At dito nga makikita natin na meron na silang pagkakaroon ng pagnanasa na magkaroon ng pagtuturo, makatanggap ng paggabay ng Mesiyas, makatanggap ng paggabay ng kordero ng Diyos. Nais nila na makasama, pumunta sa kung saan siya nakatira. So meron tayong nakikita sa puso ng mga disipulo na ito na gusto nila na sumunod kay Jesus. At siguro nga mapapatanong tayo, hindi ba nagpapakita ito na ito ang requirement para ikaw ay magkaroon ng para ikaw ay tanggapin ni Jesus bilang kanyang disipulo? Pero kung titingnan nga natin lahat ng iba pang mga kanyang tinanggap at siguro ito ang sinadya na isalaysay ni Juan ganito isinalaysay ni Juan upang maiparating sa atin na yung nangyari na sila ay sumunod, hindi iyon requirement para sa lahat na ikaw ay maging tanggapin bilang kabilang sa kanyang mga disipulo. Ang nangyari nga nung sinalaysay kung paanong si Pedro ay sinama sa mga disipulo, ay siya naman hindi siya kasama ni John the Baptist. So nawala yung ating sigurong isipin na kailangan masigasig ka, kailangan magsimula ka sa isang John the Baptist preschool bago ka mapunta doon sa Jesus Postgraduate Theological School. So hindi ganoon ang nakikita natin, kundi kahit ikaw ay nandun lamang at tinawag lamang siya ng kanyang kapatid at walang sinabi tungkol kay Pedro at all, kundi tinawag si Pedro para siya ay pumunta doon. Sinabi lamang sa kanya, natagpuan na namin ang Mesiyas. At wala ding binanggit tungkol kay Pedro kung paano siya tumugon doon, na nakitaan ba siya na naiyak siya, nakitaan ba siya na na-excite siya, walang ganong sinabi tungkol sa kanya. Kundi na dinala siya kay Jesus. At tumingin si Jesus sa kanya at sinabi, ikaw si Simon na anak ni Juan, ang itatawag na sa iyo ay Cephas. Siguro sa mga salitang ito, isa na namang pagdududa na papasok sa isang mananampalataya, o hindi ba ibig sabihin yan para ikaw ay tanggapin ni Jesus? Dapat makitaan kanya ng potential. Dapat makitaan kanya at dahil nakita niya ang iyong buhay, alam niya na ikaw ay may madaming magagawa para sa kaharian. Kaya ikaw yung tatanggapin. Ako wala naman akong mabibigay. Pero kung titingnan nga natin, bagamat ito ay sinabi tungkol kay Simon at alam nga ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa kanya, alam din naman natin ang mangyayari kay Pedro. Hindi naman siya makikitaan ng ganoong palaging potential, kundi siya palagi ang halimbawa ng lahat ng mga manunulat sa maraming kapalpakan ng isang disipulo. So ito ang hindi naging batayan para sila ay tanggapin. Hindi batayan para tanggapin si Pedro na disipulo na siya ay nakitaan ni Jesus ng potential. Ang sumunod na tinawag ay si Felipe at ito muli inalis na talaga lahat ng kahit anong salaysay. Sinabi na lamang si Felipe ay natagpuan ni Jesus, sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin at siya ay sumunod. Wala nang isinalaysay sa kanya para mawalan na tayo siguro ng iba pang mga pag-aagam-agam na ang dami palang kailangan para maging tagasunod ni Jesus. Pero mas lalo na pagdating sa doon sa kung si Felipe ay ilagay natin sa zero, ay walang kahit ano, itong si Nathaniel ay mukhang negative. Ay yung reaction niya nung sinabi sa kanya, nakita na namin yung Mesiyas, yung sinabing magiging tagapagligtas. Ang nangyari, itong si Nathaniel ay hindi naniwala, kundi hindi makapaniwala na pwede bang mangyari na galing sa Nazareth yung tagapagligtas at maging ang taong ito
na nagpakita ng pagdududa ay tinanggap ng Panginoon at sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa kanyang pagpapakilala dito kay Nathanael ay siya ay nahimok na sumama sa pananampalataya. At ito nga ang nakita natin na ganito ang pagliligtas. Ay, katulad ng pagliligtas sa lahat ng mga makasalanan, hindi kailangan ng kahit ano sa kanilang sarili at hindi base sa kahit ano sa kanilang nakaraan, sa kanilang kasalukuyan o kanilang hinaharap, kundi kung kanilang tatanggapin ang libreng pangako ng Panginoon na sila ay malinis sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng Diyos, sila ay makatatayong kasama niya, magiging kabilang sa mga tagasunod niya at pagpapalain ng lubusan. At ito nga ang napakadakilang biyaya ng Diyos at kaya kung paanong ang buong salaysay na ito ay nagpapakilala hindi lamang ng mga pangyayari kung paano natawag ang mga disipulo, kundi naghahayag sa atin ng mayamang biyaya ng Diyos at nag-illustrate sa atin ng biyaya ng Diyos sa pagliligtas ng mga makasalanan. Sa ating panahon ngayon, ang tawag natin sa mga anak ng Diyos ay mga mananampalataya dahil yun naman ang ginagamit na salita sa Bible, believers. At dahil sa ating pag-unawa ng salitang believe o paniniwala, minsan ay nalilito tayo sa kahulugan kung bakit natin sinasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Dahil iniisip natin na yung pananampalataya, yung paniniwala ay nagiging basehan ng ating kaligtasan. At para bang yun yung ambag natin sa ating kaligtasan, na yun na lamang yung kanyang hiningi, na ito ang Diyos na ang gumawa ng lahat, siya na ang mauunang kumilos, siya na ang mamamatay sa krus, ikaw ang kailangan mo nalang gawin ay sumampalataya. At ang nakikita natin dahil naniwala, ang minsang pagtingin natin doon ay naniwala tayo, siguro ang naiisip natin kapag hindi naniwala, yun ay matigas ang ulo. So tayong mga naniwala ay mas at least mas humble tayo, mas handa tayong tanggapin ang pagpapakilala ng Diyos, ang kanyang paliwanag. Siguro meron ding sense na isipin natin mas magaling tayong umunawa kaysa dun sa mga hindi naniwala. Maaari na dahil nga doon sa pagtingin natin sa ibig sabihin ng salitang paniniwala, na naiisip natin ito ang ating ambag. Pero isipin nga talaga natin kung ano ang naiaambag ng pananampalataya sa kaligtasan. Sa ating kaligtasan, ang kailangan ay ang maalis ang ating kasalanan. Kung ikaw ay sumampalataya, yung pananampalataya na magliligtas sa iyo, na siyang daan para ipagkaloob sa iyo ang kaligtasan, ay meron ding kasalanan. So paano nangyari na yung pananampalataya mong makasalanan at mahina ay basihan ng iyong kaligtasan? At ang dapat ngang nauunawaan natin, kaya natin tinuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, ay hindi dahil ang Diyos ay nagpasya na ang pananampalataya ay ang siyang tinuturing kong pinakamagandang virtue at kung ito mabigay nyo kahit hindi yung iba, ito na pagbibigyan ko na kayong maligtas dahil at least meron kayong pananampalataya. Minsan nga ginagawan ito ng paliwanag ng mga Reformed na pag sinabing hindi ba ang pananampalataya ay gawa rin? So bakit nyo sinasabing ba't kayo kumukontra doon sa pagtuturo ng iba na ang kaligtasan ay nangangailangan ng gawa? Kung sinasabi nyo na kailangan ng pananampalataya, hindi ba gawa din naman yan? At ang karaniwang paliwanag doon, karaniwang sagot ay sinasabing, yung pananampalataya ay kaloob lamang din ng Diyos. Ito'y bigay lamang sa atin. At kaya hindi rin natin maipagmamalaki.
Bagamat totoo yun, ay hindi ito sapat na sagot doon sa tanong na iyon. Dahil hindi ba ang lahat ng iba pang mga bagay, pag-ibig, ay kaloob lamang din ng Diyos? So, dapat nating sabihin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa at ng pag-ibig, at biyaya pa din yun dahil ito'y mula pa rin naman sa Diyos. Hindi nga yun ang ating tinitindigan, kundi ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, hindi sa kahit anong virtue in faith itself, hindi dahil ito ay ganun kaganda. In 1 Corinthians 13, sinabi mismong tahasan ni Pablo na these three things remain, faith, hope, and love. The greatest is love. So, mas dakila ang pag-ibig. Pero ang pananampalataya, ang daan para ikaw ay tumanggap ng kaligtasan, hindi dahil sa ito ay mas kinaluluguran ng Diyos kaysa sa lahat ng ibang virtue at ito'y sapat para takpan ng iyong kasalanan, kundi ang pananampalataya, ito man ay mahina, ito man ay may bahid pa rin ng kasalanan. Sa pananampalataya ay tinatanggap mo yung pangako na biyaya ng Diyos. Kaya ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, dahil ito ang daan o ito ang paraan natin ng pagtanggap, hindi sa kahit anong naiaambag na ito o naibibigay nito sa Diyos kapag tayo ay sumampalataya. Ganun nga, ang pananampalataya ay walang naiaambag doon sa pagliligtas sa atin. Ang Diyos ang nagsugo ng kanyang anak, ang anak ang namatay, at yung pananampalataya natin ay bigay lang din ng banal na Espiritu, at sa pananampalataya natin ay hindi tayo nakaambag doon sa kaligtasan, kundi ito ang daan para ibigay sa atin yung kaligtasan na ipinagkakaloob ng libre na sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya sabi nga sa John chapter 1 verse 12 ay, to those who receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Yung sinabi sa John 1:12. At ito actually ay isang magandang balikan para unawain natin itong buong salaysay na ito. Itong sinabi ni John sa John 1:12 ay maaaring tingnan na kanyang paunang salita para unawain natin itong kanyang pagsasalaysay ng pagtawag sa mga unang disipulo. Pagkat ang kanyang pagpapaliwanag sa unang kabanata ay na isinugo si John the Baptist bilang tagapagpatotoo doon sa ilaw. At siya'y nagpatotoo doon sa ilaw at ngunit hindi siya ang ilaw. The true light is in the world, but the world did not know Him. At He came to His own, but they did not receive Him. At kaya siya pumunta doon sa verse 12, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. At kung titingnan natin, bago pumunta dito si Juan sa pagsasalaysay na ito, ang kanyang sinalaysay ay kung paanong yung mga Pariseo ay hindi tinanggap si Jesus. Kaya yung kanyang kinukwento sa chapter 1 verse 12 ay kanyang binigyan ng buod, itong kanyang ngayon binibigyan ng detail. Kung paano yung mga Pariseo ay the people who did not receive the testimony about Jesus. Ito ngayong mga disipulo, ito yung mga tumanggap kay Hesukristo, tumanggap sa pahayag ni John the Baptist tungkol sa kanya. At ang sinabi ni John tungkol sa mga disipulong ito ay na sila ay they received Jesus and they were given the right to become children of God. At ito nga yung huling gusto kong makita natin dito sa salaysay na ito na ipinapakita sa atin ng salaysay na ito ng pagtawag sa mga disipulo kung anong napakadakilang pagpapala ang natatanggap natin sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kung tayo ay sumampalataya lamang kay Jesus, tanggapin lamang natin siya ng kahit wala tayong naiaambag, wala tayong naibibigay, kundi tanggapin natin ang kanyang pinapangako. Napakayamang pagpapala ang ibinubuhos sa atin.
Dito pa lamang nga ang makikita natin na sa kanila wala naman silang ginawa, nakatayo lamang, nakinig lamang, sumunod lamang, bumuntot lamang mula sa malayo. Ngunit ang binuhos sa kanilang pagpapala, una pa lamang ay sinabi nga, ito ang kordero ng Diyos. Ang unang pagpapala na kanilang matatanggap ay ang pagbilang sa kanila bilang mga kasama sa babayaran ng kasalanan ng kordero ng Diyos. At magkakatanggap sila ng kapatawaran sa kanilang kasalanan at sila ngayon ay makatatayo na matuwid sa harapan ng banal na Diyos. Pangalawa ay dito sa buong talatang ito nakita natin na sila ay pinagkalooban ng fellowship with Jesus. At ito ay isa sa talagang dapat nating kilalaning pinakamayamang pagpapala na natatanggap ng pananampalataya. Dito nga ay sila'y mga sumunod kay Jesus at madaming mga nawala sa kanila. Iniwan nila ang kanilang mga, yung dati nilang kasamang sina John the Baptist, siguro yung kanilang mga dating propesyon ay kanilang iniwan para sumunod kay Jesus. Ngunit ang kanilang tinanggap ay makasama si Jesus. At ito ang pagpapala sa kanila. Kaya ito dapat ang tingin natin dito sa sinasabi sa kanila na sila'y following Jesus. Hindi ito ang kondisyon para sila'y tanggapin ni Jesus na sila'y sumunod sa Kanya, kundi ito'y gantimpala sa kanila. Ito'y pagpapala sa kanila na sila'y bigyan ng isang pribilehiyo na makasama si Jesus sa Kanyang pagmiministeryo sa lupa. At yun nga na habang sila'y nakapakinig at sumunod mula sa malayo, ay tumingin si Jesus sa kanila at lumingon para siya'y makita. Doon sa Psalm chapter 6, ito ang dalangin ng mga ni David na naging dalangin ng bayan ng Israel. Turn, O Lord, how long? Deliver me from my sins. At ito nga yung kanilang panawagan, bagamat hindi nila binibigyan ng salita, habang sinusundan nila yung kordero ng Diyos, ay parang siguro sinisigaw ng kanilang puso na lumingon ka sa amin. At si Jesus na ang lumingon sa kanila at tumingin sa kanila at binigay ang kanyang sarili sa kanila. At isang napakayamang pagpapala na pinagkaloob sa mga sumampalataya kay Jesus na makasama siya, matanggap ang kanyang mga pagpapala. At dito sa huli ay ang natatanggap na pagpapala ng lahat ng mananampalataya ay makakita ng kalwalhatian ni Jesus at makakita ng lahat ng mas dakila pang bagay. Ito ang sinabi niya kay Nathanael na nung una ay nagdududa pa lamang, naniwala ka na ba dahil lang sinabi ko sa iyo na nakita kita nung nandun ka pa lang sa puno ng igos, sinasabi ko sa iyo, higit pang dakilang mga bagay ang makikita mo. At kanyang idinagdag na makikita ninyo, ito'y talagang plural, sinabi niya, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa anak ng tao. Dito ay kanyang ipinapangako, a sight of the glory of Jesus. At bagamat siguro sa atin ngayon, sa ating pagkamakasalanan at kahinaan, ay hindi natin makita ito bilang isang napakalaking pagpapala dahil tayo ay mas iba ang hinahanap ng ating puso. Pero kung sa ating pananampalataya, maunawaan natin, ito ang pinakahangad ng ating puso na makita ang kalwalhatian ni Jesus. Ito ang pinakapupuno ng ating kaligayahan at magbibigay sa atin ng puspos na kaligayahan at na tayo ay magpupuri ng walang hanggan sa kanyang kalwalhatian. Kaya itong pangako na tinatanggap ng lahat ng mananampalataya na kung ikaw ay sumampalataya, ikaw ay pakikitaan ng mayamang biyaya ng Diyos. Ipapakita ang kalwalhatian ni Jesus at makikita mo siya ng mukaan ng walang hanggan. Ito ang napakadakilang pagpapala na tinatanggap ng lahat ng mananampalataya. Kaya nga ang salaysay na ito ay naghahayag sa atin ng napakadakilang biyaya ng Diyos sa pagliligtas. At ito ay
nawa humimok sa ating lahat na tingnan muli ang biyaya ng Diyos. At para sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon at hindi pa tinatanggap ang pangakong kaligtasan sa pamamagitan ng Kordero ng Diyos, ito nga ang ibinabahagi din namin sa inyo, na ito ay hindi namin pag-recruit ng mga tutulong sa amin o na magdadagdag ng offering sa aming offering box, kundi ang binabahagi lamang namin ang kagalakan na natanggap naming kaligtasan, ang natanggap naming kasiguraduhan na masaksihan ang kaluwalhatian ni Jesus. At ito lamang ang inaalok namin. Hindi kami makapag-aalok sa inyo ng marangyang buhay o ng ano pa mang mga dito sa mundo na maipapangako namin na magiging maayos ang lahat sa inyong buhay. Ngunit ang siguradong maipapangako namin, dahil ito'y pangako ng Diyos sa lahat ng sumampalataya, ay magkakaroon ka ng tiyak na kabayaran sa iyong kasalanan at tiyak din ang iyong pagsaksi sa kanyang kaluwalhatian ng pangwalang hanggan. Kaya sa atin na mga sumampalataya na, mga nakatanggap na nitong kaligtasan sa pamamagitan ng Kordero ng Diyos, at meron ng katiyakan na ng maluwalhating hinaharap natin na pangwalang hanggan. Nawa nga ang talatang ito ay nagpaalala sa atin ng mayamang biyaya na natanggap natin sa pananampalataya lamang, kahit na tayo ay makasalanan at kahit tayo patuloy pa rin sa kakulangan natin na maibigay ang hinihiling ng kanyang batas. Sa biyaya ng Diyos tayo ay tinanggap niya at tiyak na ang ating kaligtasan, tiyak na ang ating kaluwalhatian. At kaya nawa nga tayo ay magkaroon ng panibagong pasasalamat, magkaroon tayo ng panibagong sigla na sa mga darating na araw ay mas lalo tayong magpasalamat sa Kanya, mas lalo nating sikapin na mamuhay ng naayon sa Kanyang kalooban at luwalhatiin ang Kanyang pangalan. Hindi dahil sa ito'y kondisyon para tayo ay Kanyang tanggapin, kundi dahil mayamang tayo ay pinatawad niya sa ating mga kasalanan at tinanggap na makasama siya. Kaya tayo ay magalak na mamuhay ayon sa Kanyang kalooban para sa Kanyang kaluwalhatian. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita muli na naghahayag sa amin na napakayaman nga ng inyong biyaya kay Hesukristo na aming tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Nawa nga Panginoon, ang biyayang ito ay magliwanag sa amin nang sa gayon sa aming buong buhay ay lagi kaming may pagkamangha at pagpapasalamat sa inyong biyaya. At sa ganon ay lagi kaming magsumikap na sumunod sa iyong mga kautusan at gawin ang iyong kalooban. Dahil nakikita nga namin na ikaw ay nagpatawad na sa amin, ikaw ay kumilos na para sa amin. At ang lahat ng amin ngayong gagawin ay maaari mo ng kasangkapanin para sa iyong kaharian. Kami makakabilang na makita, masilayan ang iyong kaluwalhatian at alam namin na ito ang aming tunay na kaligayahan. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na manatili kami sa pananampalatayang ito na ito lamang ang aming hangarin, na dumating kami doon na makita ang maluwalhating si Jesus. At ito ang aming magbigay ng sigla sa aming buong buhay, na ibigay ang kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.